Hello mga karakit, ito yung mga kaganapan sa pagde-decorate natin sa isang subdivision sa Santo Tomas, Batangas. They are the birthday personnel and security guys. Ito talaga? Sample nga. Sample coordinator. Officer, no other than Mr. Capalona. Tawanan at kwentuhan habang nagtatrabaho nga kami dito, kaya hindi na lang din namin nainda yung pagod at init dito sa lugar na to. Shoutout pala kay Ma'am Edna, nakausap ko dito, na nag-message ulit sa akin dahil pinapabalik nga ako dito para i-decorate yung kanilang gate dito sa kanilang subdivision. Nakakatuwa nga at marami sa mga kliyente natin na nakikilala sa mga social media accounts ay bumabalik-balik at talagang taon-taon ay tumatawag para magpa-decorate ng mga Christmas tree, garland sa kanilang bahay. Matagal-tagal na nga rin yung huli kong decorate sa gantong klase ng subdivision at sa Quezon City pa ngayon, mabuti na lang tumawag si Ma'am at okay kami sa napag-usapan. Bahala na nga lang daw ako kung ano yung magandang decor na pwede dito. At sabi ko sa kanya, katulad lang din na ginagawa ko sa kanyang bahay na may mga garland, nag-request din ako na lagyan nga namin ng mga curtain lights para mas visible at mas maliwanag kapag gabi. At dahil nga hindi naman kataasan itong arko na lalagyan natin ng design, sabi ni Ma'am, huwag na nga lang daw kami gumamit ng curtain lights at baka sumabit sa mga dadaan na sasakyan. Simpleng-simple nga lang din ang design na to at pumili lang ako ng ibang ornaments na pwedeng maulanan at maarawan. Ito na nga yung pinaka nahanap kong mga pang-decor na po pwede dito sa ating paglalagyan. At mabuti na lang mayroon akong nakita ng mga balls at mga poinsettia na akma dito. Pero yung ribbon, dahil medyo mababa lang naman din ang price nito, at humanap ako ng design na babagay at magiging visible yung lapad dito. Dahil nga medyo malawak ang paglalagyan, ito na lang ang napili ko para mas kita at mas maging maganda at makulay ang kalalabasan ng ating Christmas decoration katulad nitong garland. Mabuti na nga lang at kasama ko si Mrs. at si Ate Jen, kaya napapabilis talaga ang trabaho. Halos design na lang talaga ang ginagawa ko dito. Sila na yung nag-aabot ng mga pang-decor sa aking ginagawa. Kung bago naman ang mga ornaments, sila na lang din ang nagtatanggal ng mga presyo, mga plastic. Ganon din naman pag luma, nililinis ang mga bola at nag-spread out ng mga nagusot na mga particles ng mga pang-decor. Sobrang init na nga sa mga oras na ito at nagkakatinginan na nga lang kami dahil nga ibang-iba ito sa mga ginagawa namin pagde-decorate sa mga bahay. Dito sobrang init talaga at hindi nga namin expected na abutin kami ng ganitong oras sa biyahe, kaya late na rin kami nakapagsimula at inabot na ng tirik ng araw. Mabuti na nga lang itong dalawang kasama ko ay walang kaselan-selan sa balat. Okay lang sa kanila na mainitan. Halos lahat nga ng garland na ikakabit namin dito ay tinapos na muna namin at nilatag na lang namin sa kalsada bago ikabit para mas mabilis ang magiging trabaho at hindi tayo mahirapan. Una nga namin nilagyan itong gate at habang ginagawa ko nga ito, sila kuya na nag-assist sa atin nito ay nagre-ready na ng scaffolding dahil nga medyo mataas ang paglalagyan natin. First time ko nga lang din gumamit ng scaffolding sa pagde-decorate kasi madalas naman sa mga kliyente natin, tulad ang Christmas tree ay gumagamit na lang kami ng mataas na hagdanan. Bago nga kami mag-deal ni Ma'am ay nilinaw ko muna sa kanya kung ano yung mga pwedeng gamitin dito at kung may mag-a-assist nga sa atin dahil nga parehas babae yung kasama ko, tayo lang ang gagawa nito. At ang sabi naman ni Ma'am ay magpo-provide na nga lang daw sila ng scaffolding at mayroong mga tao na mag-a-assist sa atin para sa pag-move ng mga scaffolding katulad mga ginagamit natin dito. Nagtatawanan na nga lang kami para nga hindi mainda ang pagod at init sa ginagawa natin. Sinimula na nga namin ang pagkakabit nito. Medyo mataas nga to kaya sobrang nakakapanibago at mabuti na nga lang nandito sila kuya para mag-assist para kahit papano naman ay hindi tayo mahirapan sa pag-move nitong mga bakal. Bihira ko nga lang din gawin ang ganitong klase ng design, yung straight lang at walang focal dahil nga medyo mataas to kaya kailangan nang ikabit yung mga ornaments bago ito ikabit ng buo para hindi tayo mahirapan. At gumamit nga kami ng mga tali dito especially sa mga bola para hindi mahulog kung malakas ang hangin dahil nga outdoor ang setup natin ito. Yung mga ornaments katulad ng mga dahon at poinsettia ay itinali ko na din sa mga branches para siguradong hindi makakalas at madidislocate kapag ikinabit na natin dito at kung malakas ang hangin. Nung una ay medyo kinakabahan nga ako dahil nga medyo mataas at medyo umuuga nga yung pagkakakabit ng mga bakal ng scaffolding na ito at bukod sa dumadaan yung mga sasakyan ay nakakailang talagang gawin ang pagkakabit na ito. Nakakatuwa talaga sila sir at support naman sa mga ginagawa natin. Habang kinakabit ko nga yung mga ornaments ay tuwang-tuwa nga at ang ganda nga daw ng kinalalabasan sa ginagawa nating decoration. Masarap sa pakiramdam na na-appreciate nga nila yung mga ginagawa natin. Nakakatanggal pagod ba? Nakakatuwa ngang isipin na sa simpleng pagde-decorate natin ito ay nakakapagbigay tayo ng ngiti at saya sa maraming tao. At habang kinakabit ko nga ito, iniisip ko kung paano nga kami nagkakilala ni Ma'am. Si Ma'am nga pala ay isa rin sa ating supporter na sumusubaybay sa mga videos natin at talagang updated na updated naman talaga at kinukwento pa nga niya sa amin yung mga
nangyayari sa mga videos namin at napag-usapan nga din namin nung mga panahong nagsisimula pa lang ako na ilan pa lang sila sa mga kliyente ko na pinupuntahan kada bare months. Natatandaan ko nga nung pandemic, isa si ma'am sa mga nagsusundo at naghatid sa akin pag nagde-decorate na kami. Kasama ko pa nga siya pag namimili kami ng mga Christmas decoration. Ang sarap nga sa feelings dahil nga sa ginagawa nating pagde-decorate, meron tayong iba't ibang tao na nakikilala, mababait na kliyente at yung iba nagiging friends at yung iba nga ay tinuturing na tayong anak. Bukod nga sa marami tayong nakikilala, iba talaga yung saya kapag gustong-gusto mo yung mga ginagawa mo. May mga bagay talaga na pag inisip natin sobrang hirap pero pagka gantong ginagawa na natin ay nagiging madali na lang ang lahat. Iniisip ko pa lang nung una na parang sobrang hirap at hindi kakayanin pero ngayon matatapos na. Subok lang tayo ng subok at hindi natin malalaman ang kalalabasan kung hindi natin susubukan. Charge to experience na nga din. Sa susunod pag may mga gantong project ay magiging mabilis na lang sa atin. Hapon na nga rin sa mga oras na ito at kailangan na namin umuwi at hindi na rin namin nantay na dumilim at hindi na namin nakita kung anong itsura kaya nag-send na lang si Sir picture kung ano nga ba yung kanalabasan nito at anong itsura sa gabi. O paano hanggang dito na lang. Thank you for watching. Paki-consider pa like and share na rin. Maraming salamat. Ingat. Bye-bye. God bless.